Si NLEX coach Jimmy Alapag daw ay interesadong makuha itong si Paul Lee o kaya itong si Javi Gomez de Leano mula dito sa Magnolia Hotshots. Kung sakasakali daw i-offer nitong NLEX Road Warriors itong kanilang first round draft pick sa Magnolia kapalit nitong si Javi Gomez de Leano. Kung iyan ang magiging offer, sa tingin ko dapat tanggapin ito ng Magnolia dahil yung draft pick nitong NLEX may posibilidad yan na mag number 1 depende dito sa darating na Governor's Cup. Sa kasalukuyan kasi yung draft pick ng NLEX ay galing sa Blackwater Bossing. At kung ang Blackwater Bossing mas masama ang magiging record dito sa Governor's Cup kumpara sa Terra Firma, magiging number 1 draft pick yung sa NLEX kaysa to sa Ginebra. So ibig sabihin nito, kung ite-trade ng Magnolia to si Javi Gomez de Leano kapalit nung draft pick ng NLEX, may posibilidad na mag number 1 pick itong Magnolia at baka makuha nila si Michael Phillips. Kaya iyan yung nakita natin na posibleng mangyari dito at kailangan pag-isipang mabuti ng Magnolia kung dapat ba nilang i-trade si Javi para dito sa pick ng NLEX. Kasi kahit na mag number 2 yung draft pick ng NLEX, assuming na maging number 1 draft pick yung Ginebra at mag number 2 yung sa NLEX, ang dami pa rin ng mga players na pwedeng makuha ng Magnolia. Pwede si DJ Fenner, pwede si CJ Lane, si Harold Alarcon, si Jacob Cortez, si JD Kagulangan. Ang dami dyan, si Jake Figueroa. So, pwede talaga na maging mas malalim yung bench ng Magnolia kapag natuloy itong nasabing trade. Ito rin ang dahilan kung bakit itong Hotshots ngayon ay matindi raw yung nagiging negotiations nila pagdating dito sa kanilang lineup. At ito namang si Coach L.A. Tenorio, ready raw makipag-usap dito kay Coach Jamie Alapag pagdating dito sa mga posible na trades na mangyari sa pagitan ng dalawang panig dahil alam natin naman talaga na iyan yung pinag-aaralang mabuti nung dalawang teams na gustong mag-improve. Napag-uusapan yung pag-i-improve ng lineup, ito raw rain or shine Elasto Painter sa isa doon sa mga teams na tumitingin dito kung makakakuha nila si Alex Stockton mula sa Converge Fiber Xers at ang ino-offer daw nitong rain or shine na itong si Gian Mamuyak at si Andre Karakot. So dalawang players ng rain or shine ang ipapalit nila para dito kay Alex Stockton. Ang tanong, kung ikaw naman itong Converge, papayag ka ba dyan? Kasi ang balita natin, ito raw Converge, interesadong makuha si Cedric Barefield mula sa Blackwater Bossing. Pero kung itong si Barefield daw masyadong mataas yung asking price na hinihiling ng Blackwater, posible na ito na lang si Mamuyak at si Karakot ang kunin nitong Converge. Kasi kung maaalala ninyo, ito si Karakot at itong si Gian Mamuyak nag-expire ng kontrata at hindi sila magkasundo ng rain or shine tungkol doon sa salary. So ngayon, kung hindi kayang ibigay ng rain or shine yung hihiling na salary ng dalawang players, i-trade na lang nila dito sa Converge. Dahil sigurado ang Converge kayang ibigay yung gustong salary niyan. At makukuha naman ng rain or shine itong si Alex Stockton. Okay lang kahit 2-for-1 yan dahil meron namang draft pick itong rain or shine, pwede silang kumuha ng mas bagong player dito sa darating na draft. Ngayon, nandito na lang yan syempre sa grupo at kampo ni Coach Delta Pineda kung papayag siya sa ganyang transaksyon. Dahil kung nyo maaalala, itong management ng Converge ay parang hati dito sa pag-trade kay Alex Stockton. Merong mga nagsasabi na dapat na itong i-trade at may mga nagsasabi naman na hindi ito po pwedeng i-trade. So marami pang pinag-uusapan ngayon dito. Tignan natin kung papayag sila dito sa 2-for-1 offer ng rain or shine kung saan makukuha nila si Karakot at itong si Gian Mamuyak. Nabi na ni Mamuyak na hindi siya magpupunta sa Japan, so hindi nila tatanggapin yung offer na yan. Kaya mukhang ito na talaga yung oportunidad para dito sa Converge na makuha ang nabanggit na player kung sakasakali nga na magkaroon sila ng agreement. Thank you.